Isa pong pinagpalang araw muli ang aking pinapaabot sa lahat ng ating nakakasama sa pagkakataong ito. I just wanted to encourage every one of you na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Jonathan Orellasa. Yung pong ating mga Bible study series dito po sa Maniwala Facebook Live ay na-upload na po sa YouTube, and I hope that you will look at it kasi mas accessible po ito sa mga smart TV, sa congregation, sa mga churches. And those who would like to watch it as a congregation, maybe you may do so. Kung ito po'y makakatulong. And I heard some people na mga tagapangaral na nag-request po na mapanood ito. And yes, as far as I am concerned, kung ito'y makakatulong sa kongregasyon, kung ito'y makapagpapatibay sa kongregasyon, please use it. And I think the best way to show it ay sa pamamagitan po ng mga YouTube channel because it is more accessible. So please subscribe po sa ating pong YouTube channel, Jonathan Reliasa. Meron po tayo doong logo ng Maniwala, and you can check it out so that you can see yung pong mga videos na nagawa na nating maipadala o mai-upload sa YouTube. Thank you po sa lahat ng nag-subscribe na upang anytime na meron po tayong mga bagong mga videos, and you can easily watch it. Last time we talked about God's general providence o ang pangkalahatang pagkilos ng Diyos, and God's special providence o ang natatangi o espesyal na pagkilos ng Diyos. Today, I would like to talk about a theology of miracles. Do miracles still happen today? If there is one more way that God is involved in the world, God is acting, God is very much connected to the world. Ito po ay sa mamagitan ng tinatawag na miracles. It is called miracles or through God's miraculous works. But a question we would like to ask today is, do miracles still happen today? Naipakita ko po ang larawan o ang chart nung nakaraang linggo kung paano po nag-work ang God's providence through yung po tinatawag nating pangkalahatang pagkilos ng Diyos, where God is not very much active, yet He was governing, preserving, and supervising the world. Yet He allows and He permits the man and the natural law to work sa mga lahat ng mga bagay na ito. And meron din po mga special providence that God did even in the past na kagaya po ng tinatawag nating nation of Israel. That's God's special providence where God Himself is accomplishing His will, His purpose for this nation. Even to the kings, even to Jesus sa kanyang pagliligtas sa buong sanlibutan. So that's God's special providence. At nakita po nyo ang chart ng general providence, special providence. But when it comes to God's miracles, I can show you a different kind of chart, and this is what we can see. God is very much active. God is performing something. Kaya nga highlighted yung God. Man is passive receiver, not doing a lot dito po sa nangyayari ito on the activity of God. And one thing about miracle is this, suspended po ang natural law. Yung mga pangkaraniwan nangyayari na dapat nangyayari because it is the natural law, hindi po nangyari because it forms as a part of God's miracles. Kaya God is active, man is passive, man is a receiver, and the law is suspended. Kaya ito po yung chart natin sa God's miracle.
Gusto po nating liwanagin yung miracle, yung himala. Kasi malimit po, people verbalize it. Oh, himala yan ah. May naghimala. People whose lives have been transformed, makasalanan, ngayon hindi na siya makasalanan. Dati maraming bisyo, from bondage to freedom, ang tawag natin himala. Naghimala? Yung isang mahirap na sitwasyon na turn around, naging favorable instead of harmful, nagkaroon ng pagbabago, ang sabi natin, aba, may himala. People easily verbalize the word himala. May aksidenteng nangyari, and far from being alive, nakita natin, hindi mabubuhay, pero yung tao gumaling, nabuhay, sa kabila ng tila man ding hindi mabubuhay sa pangyayari ng aksidenteng yon. We consider it himala. Miracle. Alam po nyo, dictionary definition po ng himala. And I just believe, in my opinion, ito po ang possible reason people attribute many things as miracles. Kasi ang dictionary definition po ay ganito. Miracle is any surprising, highly improbable, extraordinary event or development. Kapag surprising, highly improbable, na may mangyari, mabaliktad ang pangyayari, extraordinary event, himala. Kaya malimit nating narinig yung expression, that's a miracle, or what a miracle. It seems that the word miracle is often defined carelessly. It is difficult to discuss something not in sync to popular teaching. Yung parang hindi po ba ugnay sa nakagawian? Ang hirap po. Again, we can disagree here. And you can disagree here, and you can disagree with me agreeably. Our goal here is to study the biblical and theological ideas of miracles and avoid, if not eliminate at all, avoid the popular ideas or understanding of the word himala. Yung pangkaraniwang tunog ng himala at pagkaunawa ng salitang himala. Even if I may say it, even the dictionary definition ng himala. And let us try to, for a while, focus on the biblical and theological ideas of miracles because God has spoken. Kasi minsan lahat ng mahirap, lahat ng imposibleng mangyari, lahat ng kakaibang nangyari, we call it or we brand it himala. Is it proper to declare that the God we serve is a miracle working God, miracle worker? Is it proper? Answer, yes, it is proper that God is a miracle worker. 100% agree. Is it okay to claim that our God can do the most impossible and the most difficult thing? Answer, yes. But should we call every impossible and difficult situation whom God reversed, na binago ng Diyos, lahat ba ito dapat nating tawaging himala? Sapagkat imposible na ma-reverse. Imposibleng mangyari. Dapat na ba natin natawaging himala? Let's find it out sa ating pag-aaral na ito na A Theology of Miracles. The three main terms for miracles in the Bible are this: power, wonder, and sign. Ito po yung kalimitang terminology sa tinatawag po nating miracles. Power, wonder, and sign. When God would like to confirm His word
kapag gustong kumpirmahin ng Diyos ang kanyang salita o ang kanyang mensahe by some form of miraculous events, He does by providing these three. Anong ginagawa ng Diyos? He provides and He does this. Yung power, yung wonder, at yung sign. And this is obviously clear in Hebrews chapter 2, verse 4. Ang sabi po, God also testified to it by signs, wonders, and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. God also testified to it by signs, wonders, and various miracles. Alin po yun? God's message, ang kanyang mensahe sa mga tao. Now, let me submit to you that one purpose of miracles is a sign. Ang isa pong layunin ng himala o paghimala o pagkakaroon ng himala ay sign. It is a sign. Senyales. Palatandaan. Ito po isang palatandaan upang ipakita that the miracle worker, yung gumagawa ng himala, ay isang mensahero ng Diyos. One purpose of miracle is to show that the miracle worker himself is a messenger of God. Isa pa pong dahilan at layunin ng himala is to authenticate, patibayin, to authenticate the truth of God's message as a revelation of God. Yan po ang ilan sa mga mahalagang layunin na tinatawag nating himala na makikita po natin sa biblical accounts. And so, let me tell you truth about miracles. Number 1. Miracle is a specific sign or indicator that the messenger is from God. Ang himala ay isang senyales, palatandaan, na ang mensahero ay galing sa Diyos. Lalo digit sa panahon na yon na hindi pa nabubuo ang tinatawag po nating Biblia. Wala pa po ang tinatawag nating complete canon. Ang salita ng Diyos ay hindi pa nabubuo kagaya sa panahon ito. Sapagkat ang Biblia ay hindi agad na-publish na kagaya ng ating mga binabasa at hinahawakan ngayon. At ito po ang truth number 1. Para malaman, darating itong araw na ang isang tao ay mensahero ng Diyos at galing sa Diyos at nagmula sa Diyos ang kanyang sinasabi. Wala pa ang Biblia, wala pa ang salita ng Diyos na kagaya ng ating hawak ngayon. Miracle is a specific sign or indicator that the messenger, ang mensahero, ang tagapagdala ng mensahe, ay mula sa Diyos. Efeso 4:5, nangyari ito upang sila'y maniwala na ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay nagpakita sa iyo. So, meron pong pagsusugo ang Diyos kay Moses. At pinakitaan po si Moses ng mga bagay na ipapakita niya sa paraon. At nakita po ng binakita ng Diyos kay Moses ang mga himala at ang purpose po ng pagpapakita ng himala ay upang maniwala ang mga tao na ang Diyos ay nagpakita kay Moses. That the messenger, Moses, was from God. Nagpakita ang Diyos kay Moses. Nakipag-usap ang Diyos, nagsugo ang Diyos kay Moses. Kaya ang nangyari sa Exodus chapter 4, verses 30 hanggang 31, sinabi niya araw ng lahat ng salita na sinabi ng Panginoon kay Moses. At ginawa ang mga tanda sa harap ng taong bayan. And what happened? Ang taong bayan ay naniwala. At nang kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel, at kanyang nakita ang kanilang paghihirap, sila yumukod at sumamba.
Makikita po natin dito mga kapatid na sa pamamagitan ng pagpapakita ng tanda na ipinakita nina Moses at Aaron, ang mga taong bayan ay naniniwala. Confirmed na ang mensahe ay galing at ang mensahero ay galing sa Panginoon. Gayun din po sa Juan 4:48 na kung paano tumutulong ang mga tanda at kababalaghan upang ang mensahe ay mapagtibay at ang mensahero ay mapagtibay. John 4:48, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalaghan ay hindi kayo mananampalataya. Sa 4:53, ang nangyari ay ito, at sinabi ganito, kaya't nalaman ng ama na sa oras na iyon ay sinabi sa kanya ni Jesus, ang anak mo ay mabubuhay, kaya't siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Sapagkat nakakita sila ng tanda at kababalaghan na ito ay galing sa Diyos, mensahero ng Diyos, sila'y sumampalataya at ang buong sambahayan. Yung pong mga himala ay indicator sa panahon na yon nang wala pang pagkakalimbag ang buong banal na kasulatan. Indicator na ang mensahero ay galing sa Diyos. Kaya nga, sabi nga po ni Norman Geisler, at tama ang sinabi niya, sumasangayon tayo, sinabi niya na miracles are God's way of accrediting His spokesmen. There is a miracle to confirm the message as true, a sign to substantiate the sermon, an act of God to verify the Word of God. And we agree with what he said. Truth about miracles, number 2. Miracle is a specific sign or indicator that the messenger's message is from God. Hindi po lamang yung messenger ang galing sa Diyos, kundi ang mga kababalaghan ay nagpapatotoo na ang mensahe mismo, the revelation itself, ay galing sa Diyos. Miracles are often demonstrated to bring divine revelation. Ang mga himala ay nagpapakita na ang Diyos ay may dinadalang kapahayagan sa mga tao. And this is what we can read from Jack Cottrell. He said, it is inevitable that God's miracles should reveal something about Him. Indeed, miracles themselves give no information, but can be understood only in connection with the revelation they accompany. Maliwanag po na ang mga kababalaghan ng Diyos ay naghahayag patungkol sa Diyos, patungkol sa mensahe ng Diyos. God reveals, and when He reveals, so that we can believe that the message is from God, God is accompanying it, bringing miracles. Makikita po natin ito sa Exodus chapter 9 verses 15-16 sa pangyayari po kay Moses na kung saan humarap siya kay Paraon. Ang sabi dito sa Exodus 9:15-16, sapagkat ngayon maaari ko nang iunat ang aking kamay upang dalhan ka ng salot at ang iyong bayan at nawala ka na sana sa lupa. Subalit dahil sa layuning ito ay pinuhay kita upang maipakita sa iyo ang aking kapangyarihan at ang aking pangalan ay mahayag sa buong daigdig. Bakit nangyari ang lahat ng ito? Bakit nangyari lang ito? Upang maihayag sa buong daigdig ang aking pangalan. When God performs miracles, it is to
authenticate not only the messenger, not only to confirm that the messenger is from God, but also that the messenger's message is from God. Kasi paano mo malalaman kung totoo ang salita at ang mensahe, revelasyon, kapahayagan ng Diyos, samantalang wala pa ang written word of God? Ano po ang nag-authenticate, nagpapatibay? Ang mga himala. Unang mga hari, 17:24, at sinabi ng babae kay Elias, natapos buhayin po yung anak ng babaeng balo. Ang sabi ng babae kay Elias, ngay alam ko na ikaw ay isang tao ng Diyos at ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan. The word of the Lord from your mouth is the truth, because God reveals. And when God reveals, He brings with it what we call miracles. Mga himala o mga tanda na ang mensahe ay galing sa Kanya. Kaya, una, ang mga himala ay indicator na ang mensahero ay galing sa Diyos. Pangalawa, ang himala ay indicator na ang mga mensahe ay galing sa Diyos. Pangatlo, truth about miracles. Number 3, miracle is usually demonstrated to offer redemption or salvation. Kapag po ang Diyos ay gumagawa ng himala, may isa siyang matinding layunin. Hindi po lamang upang i-confirm na ang mensahero ay galing sa Kanya, hindi po lamang para patibayin ang mensahe, kundi ang end of it ng miracle ay redemption or salvation. Hindi magkakaroon ng himala, hindi magkakaroon ng mga anumang tanda kung hindi ito magtatapos sa paglaya sa kasalanan o paglaya sa isang tinatawag nating slavery. It could be a slavery, physical slavery, or spiritual bondage. But the end of the miracle is not miracle alone itself, but redemption. Laging may pagliligtas kapag may himala. When God wanted to free His people, walang iba kundi ang Israel, mula po sa Egyptian slavery, He called Moses. And God in His sovereignty, God in His, according to His purpose, He made Pharaoh's heart hard. So God, through Moses, showed signs, powers, and wonders. Nagpakita ang Diyos ng mga miraculous works through Moses upang mapalaya sa slavery ang kanyang bayang Israel. To set His people free. To save them from bondage. Upang iligtas sila, palayain sila sa kanilang physical bondage. Sa Egyptian, sa mga Ehipto. That was physical salvation. Makikita po natin yan. So yung nagkaroon ng mga tanda sa pamamagitan ni Moses, na pinakita ni Moses upang sa dakong huli magkaroon ng salvation. Freedom from slavery. Freedom from pagkabihag sa Ehipto. Sa Daniel Kabanatang 3, we saw God saving, nagliligtas. Iniligtas niya si Shadrach, si Meshach, at si Abednego from the blazing furnace. Sa 7 beses na pinainit na hurno. First, God wanted to reveal to King Nebuchadnezzar who he is. Gustong ipahayag ng Diyos kung sino siya mismo sa Haring Nebuchadnezzar.
Pangalawa, God wanted to show the physical salvation of the three, Shadrach, Meshach, and Abednego, from a blazing furnace to demonstrate that their God, that yung Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego ay ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. God, the Most High God. And so, may pagliligtas kay Shadrach, Meshach, Abednego at nagkaroon ng kaakibat na himala sapagkat may gagawing pagliligtas ang Diyos. In the New Testament, mga kapatid, sa Bagong Tipan, yung pong virgin birth na isang miraculous event, yung virgin birth, yung resurrection, another miraculous event. Ito po yung mga tanda, ito ay signs, power, and wonders of God to show in the end the need to provide salvation. Salvation from sin through Jesus Christ. Kaya sa kanyang birth, sa birth ni Jesus Christ at sa kanyang resurrection, mayroong mga tanda, miraculous events, signs, powers, and wonders to show in the end the importance of providing salvation to mankind. Kaya kapag may himala, may tanda, may kababalaghan, laging may pagliligtas. Maliwanag po ito mga kapatid, truth number 3. Miracle is usually demonstrated to offer redemption, salvation. Hebrews chapter 2 verses 1 through 4. Kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahangahangang tanda at ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Now, I would like you to take note yung ating pong mga binasa sa Hebrews chapter 2 verses 1 to 4. Una, hinighlight natin yung ang mensaheng ipinahayag. Mahalaga po sa himala at pagkakaroon ng himala yung mensahe, the message. And kasama po ng message yung kaligtasan. Hindi po lamang yung mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel, ng mga messenger na napatunayang totoo. Kita po nyo, the messenger was confirmed to be from God. Pati yung mensahe ipinahayag, maliwanag na totoo. And the result and the product is ay pagliligtas ng Diyos na pinatunayan sa pamamagitan ng mga kahangahangang tanda at ng iba't ibang himala. Lagi pong magkakasama ang tatlong ito kapag may himala. Hindi ko na po siguro dapat bigyang diin na kapag wala itong tatlong ito, posibleng hindi himala yun because maliwanag na po yun. Sabi po ni R.C. Sproul, isang theologian, nag-comment po siya on the saying, expect a miracle. Ang sabi niya doon sa nagsabi ng expect a miracle, ang sabi niya, but if you expect a miracle, if miracles are expectable, there's nothing miraculous about them. Kasi miracles come with a reason.
May layunin po mga kapatid ang mga kababalaghan. It comes to confirm that the messenger is from God. It comes to authenticate that the message or revelation is from God. And especially, it comes to produce salvation. Napakahalaga po ng tatlong sangkap na yan upang matawag natin na himala. It is in the biblical account, and it is our theological reflection kung paano nagaganap ang miracles. Kaya, does miracle happen today? Nangyayari pa ba ang himala ngayon? Kung ang dictionary definition ang magpiprevail, nang sabi, miracle is any surprising, highly improbable, extraordinary event or development, ilalabas po na there are probably and there are still miracles today. But the biblical accounts and theological reasons and theological purposes of miracles seem to point out that miracles do not happen today. Kagaya nga po ng sinabi ko mga kapatid, sa chart, yung God's miracle, it is God actively working. Man is passive and the law is suspended. Nakikita po nyo ito, maging doon sa parting of the sea na ginawa ni Moses, the law was suspended, di ba? Nahati ang dagat. It seems to be na kapag ang magiging batayan ay biblical accounts and theological reasons for miracles, hindi po lalabas na mayroon pang himala sa mga panahon ito. Because the truth is, miracle is a specific sign or indicator that the messenger is from God. Second, that miracle is a specific sign or indicator that the messenger's message is from God. And thirdly, because miracle is usually demonstrated to offer salvation. How do we know and how do we confirm that the messenger today is from God? And how do we authenticate na yung kanyang mensahe ay mula sa Diyos ngayon, sa panahong ito? Noon, yes. Kinakailangan ng mga kababalaghan at mga tanda, indicator yan na ang mensahe galing sa Diyos, ang mensahe ng mensahero ay galing sa Diyos. Pero ngayon, paano natin napapatunayan na ang messenger ay mula sa Diyos at ang mensahe ay galing sa Diyos? Ikalawang Timoteo 2:15. Babasahin ko po sa dalawang translation. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Let me read it in other translation. Ikalawang Timoteo 2:15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ano po ang patotoo na ang mensahero at ang mensahe ay galing sa Diyos? Walang iba kundi ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, nang sabi nga po ng ating binasa, ginagamit ng mensahero ng wasto ang salita ng katotohanan. O ginagamit ng mensahero ang salita ng Diyos ng tama. Ng tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Doon po natin nagigate sa panahong ito because this is the standard of truth. Ito po sa panahong ito ang gauge. Noon wala pa. Wala pa ang complete canon.
Pero ngayon na complete canon and the written word of God can be verified, it is objective, we can read it together, we can see it, and we can understand it because God gave His word na maintindihan natin, hindi yung parang, ang hirap namang intindihin or parang nakakalito. Well, we can understand it or else God will not give it to us. God communicated the way it should. And God's word is understandable. Kaya ito ang magiging palatandaan kung ang mensahe at ang mensahero ay nagsasalita ng tama ayon sa sinabi ng salita ng Diyos at ng katotohanan. Well, maliwanag po yun. What about the salvation of those in remote places who cannot read the word? Paano naman kapatid yung mga tao na nasa malayong lugar na hindi na pagbasa ng Biblia? What about the salvation of those people who live in countries na ang kanilang mga lugar ay ang messenger and the message of the word are being prohibited. Yung mga misyonero ay pinagbabawalan, pinapatay, pine-persecute. Plus, mga lugar, mga bansa na limited ang access at ang pagkakaroon ng salita ng Diyos. Paano naman yun? Paano sila magkakaroon ng kaligtasan? Paano yun? Now, if this is the question, in this question, na talagang may kahirapan ang access ng salita ng Diyos, ang mga mensahero ay nahirapang pumasok, makapaghayag ng salita ng Diyos. In this kind of question, I will not be dogmatic whether or not miracles are happening. It is possible that God may use signs and wonders to bring salvation, to bring the saving grace to the lost sa pamamagitan ng paggamit ng himala o mga tanda o kababalagan. Some missionaries that I know reported that there are remote places, areas where people cannot read nor write. Sometimes, yung pong kanilang proclamation of the word, paghayag ng salita ng Diyos ay nahihirapan silang mag-communicate. And what really makes it for them to understand, for the lost, for the people to understand God and His salvation is by some miraculous events. That is why I'm saying I'm not going to be very dogmatic about this. There are countries where the Bible and sharing Jesus with people are strictly prohibited, both in public and private places. Meron pong mga bansang ganyan. Some people heard about Jesus, napakinggan nila na may Jesus, and these people testified that they dream about this Jesus that they heard about. Nagkaroon ng mga kababalaghan na napanaginipan nila, they dream dreams about Jesus. And they spoke to the missionaries. And these missionaries led them to the saving grace of Jesus. And they became saved. Dreaming dreams about Jesus. In spite of the fact, bagamat ang kanilang bansa ay mahigpit na pinagbabawalang buksan ng Biblia in public and in private places, they are being persecuted, they're being imprisoned, and yet when they dream dreams about Jesus, and when the missionaries led them to the saving faith of Jesus, they were saved. And I think that is possible. I still believe on the biblical accounts and theological reasons of miracles. Yet, I will not speak against these so-called exemptions.
I will not close my mind with this so-called events, miraculous events. Bagamat mga kapatid, we would agree with what Jack Cottrell said. He said, it seems best, however, to reserve the term miracles for those external signs reported to us in the pages of Scripture. Diyan tayo maniwala, diyan tayo mag-define kung ano ang miracles. And I agree with him. But there are times that I believe that we can go out of this box when it comes to places, remote places, na ang lugar ay persecuted, Christians are being imprisoned, limited access to the Word of God, and how they can find salvation in Christ Jesus. It is not impossible that the presentation of the gospel ay madagdagan ng mga tanda at kababalagan. However, I would remind that in the general context of our culture, sa ating bansa, the written word, ang salita ng Diyos, is the standard of truth. The messenger who does not teach what the Bible says is not from God. 2 Timothy, binasa natin kanina. I would also remind everyone that we use the gospel truth instead of using and looking and being so conscious of signs, wonders, and miracles. Sa halip na yon ang ating pagkukulan, why don't we focus on Romans 1:16, the gospel truth, the power unto salvation, and not on the signs, wonders, and miracles? Because I believe with all my heart that a person is saved by and when we proclaim the gospel truth, that Jesus Christ died, that Jesus Christ was buried and rose from the dead. Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ang pananampalataya ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. That is very important. Mga kapatid, tandaan po natin, not all miracle working events today are from God. Bagamat nabanggit ko po sa inyo ang ilang mga exemptions, ang ilang mga salita na sinabi ko na pwedeng magkaroon ng pagpapahayag ng salita na may kaakibat na mga himala sa mga persecuted countries, remote places. But I also would like to warn everyone that not all miracle working events today are from God. Let me read from Matthew 7:20 and following. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Because I believe that miracle is not the end in itself. And some are just consumed of miracles. Masyado lamang nag-highlight ng miracle and as if the miracle is the end in itself.
let me submit to you Matthew 16:4 and Matthew chapter 12 verse 40. At ito po ang sinasabi. Ang isang lahing masama at mapangalon ay humahanap ng tanda. Ngunit hindi ito bibigyan ng tanda maliban sa tanda ni Jonas. Kanyang iniwan sila at siya ay umalis. Matthew 12:40, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasailalim ng lupa. Ano po ang ibig sabihin ng ang anak ng tao 3 araw, 3 gabi? It talks about the salvation that is in Christ Jesus. Yung ginawa ni Jesus na pagligtas. Let us be consumed by the salvation that is being offered by Jesus Christ and not be consumed by the miraculous events na minsan ay nagiging end in itself. Mga kapatid, umaasa po ako na ang ating pag-aaral na ito ng Theology of Miracles ay nakatulong upang makapagliwanag ng ilang mga katanungan sa ilang mga kapatid. We are not minimizing what God can do. We are only attributing to God what He does and what He wanted for us to learn from the biblical accounts and from our theological reflection. Muli po mga kapatid, nagpapasalamat ang inyong lingkod sa inyong lahat. Thank you for your support. Thank you for being with this online Bible study. Ibinabalik natin at patuloy natin ibinibigay sa Diyos ang papuri. Hanggang sa muli po ang inyong lingkod, Jonathan Aurelias.